Alright guys, so another lesson. Joke lang. So hindi ko pa talaga na-workout yung intro. Feeling ko never na tayo magkaka-intro, never tayo magkakaroon ng maayos na intro kasi hindi talaga ako vlogger guys. Okay? Never ako nag-vlog. O, ngayon lang ako gumagawa ng content because I like to share my knowledge with you. Kamusta kayo? Okay? So, let's get right into it. Alam ko ayaw niyo yung maraming pasikot-sikot, maraming sinasabi. Gusto niyo direct to the point kasi gusto niyo matuto agad. So, last video, pinag-aralan natin or tinuro ko sa inyo is break of structure. Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo is yung kapatid ng break of structure, okay? Hindi pwedeng maghiwalay yung dalawa na to. So, ang ituturo ko ngayon sa inyo is yung tinatawag na chalk. Chalk, okay? Chocolate. Joke lang. Chalk or change of character. Okay? So, ano nga ba yung chalk or change of character and bakit importante siya? Because it tells you that the trend is done. Kung yung break of structure or BOS, sinasabi na magko-continue yung trend. So, syempre ikaw, baguhan na trader, hindi mo alam kung hanggang kailan magko-continue yung trend. So, paano mo malalaman na tapos na yung trend? Let's say, tapos na yung uptrend, tapos na yung downtrend, tapos na yung consolidation. So, malalaman mo yon kapag nagpakita na si Chalk, yung change of character. So, ang itsura ng Chalk or change of character sa uptrend muna, okay? Uptrend. Imagine, uptrend market tayo. Meron tayong high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, okay? And then, higher high. And then, boom! So, meron tayong tinatawag na higher low, higher high. Pangit naman na itong mahabang line na to. Hindi ko to gusto guys. Wait lang ah. So, meron tayong... So, natapos tayo sa higher low. And then, higher high. So, masasabi mo lang na tapos na yung trend. Okay? Masasabi nyo lang na tapos na yung trend kapag na-break na ng price yung previous higher low. Which is ito. Kapag na-break na ng price yung previous higher low, tapos na yung trend. 'Di ba sa BOS or break of structure, ang binebreak sa trend is yung higher high. Sa break of structure, ang binebreak is yung higher high. Sa BOS, binebreak dyan is yung higher high. Sa change of character naman, ang binebreak ng price is yung higher lows. Now, etong part na to is yung tinatawag na
Choke or change of character. Kasi, na-break na niya yung previous higher low. And then, ito yung tinatawag natin na retest or retracement. Okay, para hindi kami malito. So, itong move na to, yan yung change of character. So, meaning, tapos na yung uptrend. It means, gusto nang mag-shift ng trend sa downtrend. So, 'di ba? Madali. So, sana nagigets nyo. Ulitin ko, kapag BOS or break of structure, ang binibreak is higher lows. Sa uptrend to, okay? Sa uptrend to. Kapag BOS or break of structure, ang binibreak is higher highs. Kapag sa chalk or change of character, ang binibreak ng price is higher lows bago siya maging change of character. Okay? And then, dito yung retracement or yung retest. Now, another example is downtrend naman tayo. So, sa downtrend, meron tayong low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay? Lower high. Sige. Para hindi na kayo mahirapan, guys. So, ngayon naman, downtrend. Meron tayong low, lower low, lower high, lower low, lower high. So, ma-mark out lang natin yan para hindi kayo malito. Hirap naman pantayin nito, guys. Nahihirapan ako. Huwag na natin pantayin. Meron din tayong lower high dito. And then, ito na ang chalk. Chocolate! And then, retest. So. Kapag up, ito guys, so ano ko na to? Uptrend to downtrend. Downtrend to uptrend. Ganito naman sa downtrend. Meron tayong low, lower, low, lower, high, lower, low, lower, high, lower, low. Now, binrake na ng price yung lower high. Yun na yung change of character or yung chalk. And then, retest or retracement. Tapos, dito kayo mag-e-entry ng buy. Dito kayo mag-e-entry ng sell. Okay? So, ganyan siya. Ganyan na ganyan. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Ganyan lang siya kadali, ganyan lang siya kasimple. Ngayon, alam nyo na kung paano ma-identify kung magko-continue ba yung trend or hindi. And then, ngayon, alam nyo na rin kung kailan mag-shift yung trend. So, meaning, yung break of structure or BOS, yun yung sign na magko-continue yung trend. Yung chalk or change of character,
yun na yung sign na tapos na yung trend and magshi-shift na siya sa panibagong trend. Okay? Huwag kayong papalito doon. Sa downtrend to uptrend, bago siya magkaroon ng change of character, bago niya siya tawaging change of character, dapat i-break muna ng price yung recent lower high. Kasi sa BOS, kapag downtrend, ang binibreak niya yan is lower low. But if change of character, ang binibreak is lower high. Huwag kayong papalito doon lagi, guys. Break of structure, sa uptrend, binibreak is yung higher high. Break of structure, sa downtrend, ang binibreak is lower low. Now, change of character, sa uptrend, ang binibreak is higher low. Change of character, sa downtrend, ang binibreak is lower high. So, ayan. Itong image na to means uptrend market to downtrend market. Meaning, magsishift na yung uptrend papuntang downtrend. Dito naman, downtrend to uptrend, meaning downtrend market magsishift na papunta ng uptrend market. So, sana naiintindihan nyo, sana nakakasunod kayo. And if hindi nyo pa naiintindihan, hindi nyo nagigets, nahihirapan kayong magets. Guys, ito na yung pinaka-basic na explanation sa chalk or sa change of character. As in, wala na kayong mahahanap na pinaka-basic na explanation dito sa chalk or change of character. Kasi wala pa akong nakitang trader na gumawa ng ganitong explanation pagdating sa change of character na lesson. Kaya if nahihirapan kayong intindihin, make sure na ulit-ulitin niyo yung video na to hanggang sa maintindihan nyo, hanggang sa ma-master nyo, hanggang sa hindi na kayo nalilito, hanggang sa masabi nyo sarili nyo na gets nyo na talaga and hindi na kayo nalilito, hindi na siya nakakalito sa inyo pagdating sa charts. So, tatry ko kayong hanapan ng example. Tulad nito, guys. Nasa downtrend tayo. Meron tayong low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay? Consolidation. Boom. Na-break niya yung recent lower high. And then, bumalik, nag-retrace, nag-consolidate, and then, na-break na naman yung recent lower high, nag-retrace, and then, papunta na siya ng uptrend. So, yan yung isang example ng downtrend to uptrend. Hanap naman tayo ng uptrend to downtrend. Ito, uptrend naman, meron tayong high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Boom! Na-break, nag-retrace, bumagsak. Ito naman yung example ng uptrend to downtrend. Yung kanina, downtrend to uptrend. Ito naman, uptrend to downtrend. Ngayong may example na kayo. Nawala yung mga dinrawing ko, guys. Oh my God. Ngayong may example na kayo, sana naman, nagigets nyo. Pinakita ko na sa charts, guys. Pinakita ko na sa candlesticks. Hindi ko na alam kung paano pa i-explain ng super simple sa inyo to. Kasi ito na talaga yung pinaka-simpleng explanation para sa chalk or change of character. Okay? So, ano akala nyo? Walang task or responsibility? Meron yan. Hindi ko makakalimutan yan, guys. Hindi ko makakalimutan yan. Find. So, ay, what the hell? What the hell? What the hell? Nawala na yung dinrawing ko, guys.
Nawala yung dinrawing ko, guys. Oh, no. Ay, nasa Nasdaq pala. Nawala yung dinrawing ko, guys. So, ang magiging task or responsibility nyo ngayon sa lesson na to, sa video na to, is to find or mark out chalk or change of character for every time frame you use. So, meaning, kailangan pa bang tagalogin yan, guys? Sige na nga, tatagalogin ko na. Maghanap kayo or i-mark out nyo yung chalk or change of character sa kada time frame na ginagamit nyo. Di ba? Ang dali. Ang dali lang, tas hindi nyo pa gagawin! Ang dali lang ng task or responsibility nyo, tas hindi nyo pa gagawin. Guys, makikita ko sa results nyo, sa mga nanonood ng videos na to, makikita ko sa results nyo kung ginagawa nyo ba yung task or responsibility. Paano? Kung ano yung magiging results nyo after matapos ng playlist na to, after matapos ma-discuss lahat ng mga sinabi ko, lahat ng tinuro ko. Imposible na time to time nag-upload ako ng video, nagtuturo ng trading lesson dito sa YouTube, tapos pinapanood nyo, and hindi kayo matututo. Yes, maybe matututunan nyo, but you need to apply it, guys. You need to take action bago kayo magkaroon ng results. Hindi pwedeng papanoorin nyo tong video na to, tapos after that, wala na kayong gagawin, hindi nyo i-apply yung mga tinuro ko, tapos mag-expect kayo ng results. Hindi siya ganun nag-work, guys. Magkakaroon lang kayo ng results, ng results kapag in-apply nyo sa sarili nyo yung mga tinuturo ko, kapag in-apply nyo sa trading yung mga tinuturo ko. Doon lang kayo magkakaroon ng results. Wala nang iba. Yun lang yung kailangan yung gawin. Manood, makinig, intindihin, gawin. Okay? Manood, makinig, intindihin, gawin. Hindi manood, makinig, intindihin, tapos hindi nyo nagagawin. Walang mangyayari sa inyo. Walang mangyayari sa inyo. Kahit paulit-ulit nyo pang panoorin yung video na to, guys, kung hindi kayo magte-take action, walang mangyayari sa inyo. I swear. Masakit man pakinggan, pero kung hindi kayo magte-take action, kung hindi kayo magiging responsableng tao, walang mangyayari sa inyo. You need to take some actions. You need to do something para magkaroon kayo ng results na gusto nyo. Maging responsableng tao kayo, okay? Kahit walang nagbabantay sa inyo. Lagi ko yan sinasabi. And hindi ako magsasawang magsabi ng ganyan sa mga nanonood dito kasi gusto ko itatak nyo sa sarili nyo yan. Gusto ko itatak nyo sa sarili nyo na kapag hindi nyo ginawa yung mga kailangan nyong gawin, walang mangyayari, hindi nyo makukuha yung results na gusto nyo, hindi nyo ma-achieve yung mga goals na gusto nyo. Itatak nyo sa sarili nyo yan, guys. Kapag hindi kayo nagte-take actions, hindi kayo gumagalaw, basta lang kayo nanonood dyan, basta lang kayo nakikinig, basta lang kayo nakikipag-interact or iniintindi tapos hindi nyo naman gagawin, walang mangyayari, guys. I swear. Kahit paulit-ulit nyo pa, kahit 1 year nyo pang ulit-ulitin yung mga videos ko, guys, kung hindi kayo magte-take action, walang mangyayari. So, wala akong pakialam kung paulit-ulit kong sabihin yun sa inyo, guys. Kasi, para ma-imprint sa inyo, kailangan yung ulit-ulitin. Kailangan ng repetitions. Hindi pwedeng isang beses lang sabihin, tas magiging habit na. No. Para maging habit yung isang bagay, kailangan ng multiple repetition. Para maging habit, okay? Kailangan yung gawin habit na once you learn, you need to apply. Apply as soon as possible. Apply as soon as you can. Kapag may natutunan kayong isang bagay, i-apply nyo agad. Hindi nyo na kailangan maghintay pa ng 1 week, 1 day, 2 day. Kapag may natutunan kayo agad,
Let's say ngayong araw na 'to may natutunan kayo, after niyo panoorin yung video na 'to, i-apply niyo agad. Tapos kinabukasan ulitin niyo, kinabukasan ulitin niyo, kinabukasan ulitin niyo. Gano'n magwo-work 'yun, guys. That's how it works. Hindi puwedeng ngayon pinanood niyo 'to tapos ngayon niyo lang din in-apply ta's bukas hindi niyo na gagawin. Doesn't work that way and it will never work that way. Always keep that in mind, Jits. Kasi ako seryoso ako na gusto ko kayong matuto lahat paano mag-trade. Lahat ng aspiring traders, lahat ng gustong matuto kung paano mag-trade, lahat ng nanonood dito, gusto ko kayong makita lahat matuto mag-trade, maging profitable, ma-achieve yung goals nyo, kumita ng pera. Hindi ako nagsasayang ng oras dito. Hindi ako nagsasayang ng oras dito gumagawa ng video. Hindi ako nagsasayang ng 30 minutes to 40 minutes, minsan isang oras para lang makitang masira yung buhay nyo. Kasi bakit ako magsasayang ng oras para manira ng buhay ng tao? Nagsasayang ako ng oras gawin 'tong mga video na 'to, gawin 'tong mga lessons na 'to, ituro sa inyo, i-post sa YouTube, i-edit para magkaroon kayo ng guidance pagdating sa trading. Kasi alam ko yung feeling na walang guidance for 2.5 years. For 2.5 years, alam ko yung feeling na walang guidance, hindi ko alam kung sinong papanoorin ko, hindi ko alam kung kanino ako manonood, hindi ko alam kung sino susundan ko. Nag-i-strategy hopping ako, napupunta ako sa mga taong nagbebenta ng course bago ka nila turuan, tapos kapag hindi ka nag-avail ng course, hindi ka nila papansinin. Alam ko yung feeling. Kasi dati, ganun din ako. Nasa situation nyo ako, nasa position nyo ako. Hindi ko maintindihan kung paano nag-work yung trading. Nagre-reach out ako sa mga traders sa YouTube, sa Instagram nila, walang tumutulong sa akin, walang pumapansin sa akin. You know why? Kasi wala akong pera pambili ng course nila. That's why I'm doing this. Kaya nung naging profitable ako, nung kumita ako sa trading, nag-decide ako na gawin tong mga video na to kasi ayokong maranasan ng aspiring traders, ayokong maranasan ng ibang tao yung naranasan ko before. Yung naranasan ko sa industry na hindi alam kung sinong papanoorin, hindi alam kanino manonood, hindi alam sinong susundan, litong-lito na, nafa-fuck up na yung utak, nasisira na yung mentality nila pagdating sa trading. Where in fact, na hindi naman ganun kahirap yung trading. Kailangan nyo lang pasimplehin yung trading. The more simple you make trading is the more simple you get it, the more simple you understand it. Mas simple yung chart mo, mas maiintindihan mo. Mas simple yung strategy mo, mas maiintindihan mo. Mas simple yung explanation, mas maiintindihan mo. Hindi mo kailangan i-overcomplicate yung trading. Kaya hindi ko magets yung ibang nagtuturo ng trading, yung mga trader na nagtuturo and nagbebenta ng course. Hindi ko magets kung bakit ino-overcomplicate nila yung trading. Think about it. Think about it. Trading ba talaga sila kumikita o sa mga binebenta nilang course or monthly subscription or mga VIP? Saan sila kumikita? Sa trading ba o dun sa pagbebenta ng VIP? Sa pagbebenta ng course? Sa pagbebenta ng monthly subscription para lang makapasok sa VIP nila? Guys, think. Sa tingin nyo kung kumikita yung mga yon sa trading, sa tingin nyo magbebenta pa sila ng VIP signal? Sa tingin nyo magbebenta pa sila ng VIP treatment sa tao? Sa tingin nyo magbebenta sila ng course? Guys, kung trader ka, kung profitable trader ka, hindi mo kailangan bentahan yung tao para magturo. Never ko na-gets kung anong reason kung bakit gini-gatekeep nila yung information, kung bakit gini-gatekeep nila yung knowledge about trading. Kung profitable trader naman sila. To be honest guys, hindi monetize yung YouTube ko, hindi monetize yung Instagram ko, yung Facebook ko, yung TikTok ko, walang monetize sa mga social media ko. Pero, nagtuturo pa rin ako ng libre. You know why? Because hindi ko kailangan yung pera nyo. I don't need your money. And never kung kakailanganin yung pera nyo. Ang gusto ko lang, matutunan nyo kung paano nagwo-work yung trading, maset yung tamang standard para sa inyo na bago nyo pasukin to, may risk na kasama to. Okay, pwede kayong masunugan, pwede kayong matalo, but pwede kayong manalo. Gusto kong maintindihan nyo na mahirap sa una yung trading, pero hindi imposibleng matutunan.
Okay? Hindi ako galit. That's just how I feel. Especially dun sa mga trader na alam nyo na guys. So, dito ko natatapusin yung video na to, okay? Make sure to do your task. Huwag kang magsisinungaling sa sarili mo. And as always, I'm always rooting for you all. Gusto ko lahat kayo makita manalo. Gusto ko lahat kayo maging profitable. Gusto ko lahat kayo ma-achieve nyo yung goals nyo, makuha nyo yung mga gusto nyo, mabili nyo yung mga gusto nyo. So, ayun lang guys. So, kung hindi nyo nagigets yung mga lessons, pwede nyong ulit-ulitin yung videos. So guys, that's it for today. Yun lang yung magiging lesson natin and see you in the next video. Peace out.